Ayan, kumikita na, no? Oras na mapalago naman yung pera, paano naman po protektahan? Kasi kanina, katulad ng sinabi mo, Chinky, noong malitang sweldo, napapagkasa naman. Nung lumaki, mas lagiging waldas. Ayaw natin mangyari yan doon sa savings natin na kumita, na palago natin, nang mapupunta lang naman sa wala, hindi natin mapoprotektahan. Kaya nga dito naman pumapasok ang mga tinatawag natin, yung mga insurance, no? Mm, Ang una talaga, yung tinatawag nating health insurance. okay. I'm sure may kakilala kayeng nung, again, nung 2020-21, nagka-COVID na Aha, ospital. yeah. Magkano ang binayad sa hospital bills, di ba? Aha. Di ba ang binayad nun? Ah, Milyon, di ba? milyon. Daang libo. Makaka-recover So, ka nga daw sa COVID eh. Paglabas mo sa ospital, takihin ka naman sa laki ng bill. exactly. So, ano nangyari? Since wala kang health insurance, wala kang PhilHealth, ang nangyari niyan, kinain lahat ng mga resources mo. Nabenta mo Mm, yung investment mo, naubos ang emergency fund mo, back to zero ka. mm. Pero kung ikaw ay may protection, lalo na sa kalusugan, sa health insurance, mababawasan yan or baka ma-zero bill ka. Kasi nga, ang magko-cover na yung health insurance. That's number one. Ang second na kailangan po natin protection is what we call as the breadwinner. Yung breadwinner na tinatawag naming income replacement fund. Just in case na mawala ang breadwinner, sino ang papalit? Alam niyo na ba, ngayon meron na po tayong tinatawag na income replacement fund just in case na mawala po ang breadwinner. Tuloy pa rin Hmm, makakatanggap ang pamilya kung ano ang sinesweldo ng asawa o ng provider for the rest of their life. paano yun? Yung Naiinteresado eh. Oo, yun nga yung tinatawag nating income replacement fund. Ang pinaka-best niyan, kausapin nyo na lang po yung mga financial advisor ninyo at sinabi nga, uy, Hmm. may sinasabi si Chinkita na income replacement fund na kahit nawala na, yung tuloy-tuloy pa rin ang kikitain ng pamilya.